Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 25, 2026, Lunes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 3 verses 9 to 15 and verse 20. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at ilikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at matapos po na ipagdiwang natin ang kapistahan ang linggo ng Pentecostes, kung saan ay narinig natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad at kasama na dyan ay ang mahal na Birhen, nung panahong sila ay nagkakatipon-tipon, kung kaya't ang kasunod na araw, ngayong Lunes, ay itinalaga ng simbahan para kay Maria na bilang ina ng simbahan. At sa atin pong narinig na unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis ay kung saan nagsimula ang kasalanan, kung saan ang unang babae ay natukso na kumain ng ipinagbabawal na bunga dahil na rin sa panunukso ng demonyo, sa paggawa niya ng kasinungalingan o pag-iimbento. Pero dahil nga rin kay Maria, matapos ang ilang libong taon ay sa pagtupad ni Maria sa kagustuhan ng Diyos nang siya ay magpasako at maging alipin ng Panginoon, kung kaya naibigay sa atin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Pero muli, magandang mapagnilayan ang nangyaring kwento sa unang pagbasa na siya rin pa rin nangyayari magpasa hanggang ngayon, na hindi natatapos ang kaguluhan dahil hindi natatapos ang pagtuturuan kung sino ang may kasalanan. Walang gustong umako, walang gustong umamin, kundi umiral noon ang pagtuturuan. Tinuro ni Adan si Eva, ang unang babae, tinuro man ng babae ang ahas, na talagang siya ang sabi nga, prinsipe ng kasinungalingan, the prince of lies. Pero yun, sa ating ding kasalukuyang sitwasyon, sa ating lipunan ay talagang nalilito na ang marami. Minsan nga, kahit mismo ang mga taong nagsisinungaling, nalilito na rin sa kanilang kasinungalingan kung ano nga ba talaga ang totoong kwento o tunay na kwento, dahil talagang salin-salin, pasa-pasa ng kasinungalingan. Nawa sa tulong ng mahal na Birhen, bilang ating ina ng simbahan, tayo po ay makinig sa kanya sa mga turo ng simbahan, dahil ito po ang ating magiging gabay tungo sa kaligtasan. Hindi naman po yung simbahan mismo, yung structure, kundi yung kinakatawan nito, yung itinuturo nito, yung mga aral na nais nitong isabuhay ng bawat isa sa atin. So kung ang simbahan, tinatawag natin ina
No? At naririyan ang mahal na Birhen na patuloy na nagiging ina sa ating pong lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.